Ito si Kobe nung baby pa. Ang cute-cute, no? Ang taba at ang laki. Dito, 1-year-old siya. Ang laki-laki ng aso. Dito, hindi ko alam kung anong edad yan eksakto eh. Mabait yan si Kobe. Pag dito yan sa loob ng bahay, nakahiga lang. Eto, tuwing umaga, inaabangan nila ako. Tuwang-tuwa yan sila pag nakalabas na ako ng kwarto. Kasi alam nila kung makakain na sila. Tama na. Kakain. O, tara na dali. Baba. O, kakain na. Sige na, kakain na tayo. Sige na. Awa ng Diyos, hindi sila nagkakasakit. Kasi nung mga tuta pa sila, ay kumpleto naman sila sa vaccine. Pero isang hapon, sa sobrang kahol nila sa pusa, si Kobe ay nanghina hanggang sa hirap huminga. Agad naman namin inaplayan ng cold compress at tinapat sa electric fan at pinaypayan pa. Then tumawag kami sa vet at ang sabi ng vet, dalhin agad sa klinik. Kinukunan ng dugo para ma-examine para malaman kung ano sakit. Sino ba namang hindi maawa kay Kobe? Sobrang bait nito. Picture. Yan. Nagulat si Kobe. Higa na. Ito may sugat. Dali lang, Kobe, dali lang. Baka sa ngipin mo, nalulabing na. May sugat kayo na. Hindi ka kasi Ay no, may sugat oh. Ito mo, masaktan siguro. Yes, hawakan ka. May bagong panganak na aso sa vet. Narinig ni Kobe. Dahil nihingal pa siya, hindi siya nakakahol. Ay, hingal pa rin. Nahingal pa din si Kobe. Oo, nahingal oh. Para hindi ma-stress si Kobe sa ingay ng mga tuta, dinala muna namin siya sa sakyan habang inaantay namin yung blood result saka yung mga gamot na ibibigay. Eto, lumabas ng blood test. Bali, 4 ang sanhi ng pagkakasakit ni Kobe. Ayan, yung isa ay pwedeng galing sa garapata or lamok. Yung pangalawa ay galing din sa garapata, sa ganitong klaseng garapata. Yung pangatlo, galing din sa kagat ng garapata. At yung pang-4 ay galing sa kagat ng lamok. At sabi pa ng vet, dehydrated si Kobe. Kulang sa tubig. After explanation ng vet tungkol sa sakit ni Kobe, ito yung binigay niyang reseta. Sus, Ginoo, napakadami. Ang daming gamot. At nakakagulat, ang binayad namin 10,300 pesos kasama na daw ang emergency fee. At may follow-up check-up pa. Ginugil ko kung ano talaga yung sakit ni Kobe or infection. Ito yung mga lumabas. Yung heartworm ang pinakadelikado, talagang nakakamatay kapag hindi naagapan. Buti na lang malakas ang resistensya ni Kobe. Nalabanan niya yung infection. Kobe. Hindi basta-basta ang mag-alaga ng aso. Okay lang kung hindi sila nagkakasakit. Pagkain lang problema mo. Once nagkasakit, doon bubutasin ang bulsa mo. Sira ang budget. Kaya sa mga nagpaplano na magkaroon ng aso, pag-isipan nyo ng maigi. Siguro pwede isa or dalawa lang para di naman malungkot ang aso. Wag lang madami
Maliban siguro kung talagang may budget ka para sa kanila. Itong amin, hati kami mag-ina sa gastos kasi may mga work na rin sila. Pag-uwi namin ng bahay, sinalubong siya ni Uling. Siya yung nanay. Ayan, nag-aalala din siguro si Uling kung ano nangyari sa anak niya. Good boy, Kobe. Ayan, may binigay na pagkain yung vet kasi walang gana si Kobe. At natuwa naman kami nung kinainan niya. Sumunod na mga araw, malakas na si Kobe. Kumakain na siya ng regular nilang pagkain. Pagkain nila ay Aussie na dog food na inahaluan ko ng kanin. Binababad ko muna yung dog food para lumambot saka ihalo sa kanin. Kapag busy ako, kapag hindi naman busy, nilalagaan ko sila ng gulay. Nahaluan ko ng gulay ang kanilang pagkain para masustansya. Pero minsan kapag nakita ko si Kobe, mabilis yung kanyang paghinga, kinakabahan ako. Siyempre, another gastos yan kapag ma-vet na naman, di ba? Kobe? Kobe? Okay ka lang? Kobe? Kobe? Buti naman nag-react at bumangon. Natanggal yung kaba ko. Wala pa naman na pambayad sa vet pag na-vet pa siya. Yung binayad namin 10,300 na yon, isang buwang budget namin sa pagkain yon. At naglagay ulit ako ng tubig dito sa loob. Dati naman meron ditong tubig yan sa loob, kaso inalis ko dahil gusto ko na doon sila sa labas uminom para madisiplina nga. Tuwing kain, iinom sila. Kaso siguro hindi sila nakakainom ng tubig kaya na-dehydrate si Kobe. Etong malakas na ulit kasi kumakahol na. Ayan, at nagbabangayan na sila magkapatid. Ayan o, may energy na ulit si Kobe o. Si Triple yung mukhang siga, pero pag inaway na, duwag yan, hindi yan lumalaban. Ganito ang buhay pag may mga alaga ka mga aso, maingay minsan, at mauubusan ka ng budget. May mga tuta silang nakita sa harap, kaya tuloy-tuloy yung kahol nila. Kumakain kasi ako ng siopaw, nakita nila may binibitbit ako, kaya lumapit sila. So, ganun yan sila eh, pag may binibitbit ako, talagang lumalapit, at binibigyan ko naman. Siopaw lang naman eh, saka Baguio beans. Pero pag bawal sa kanila, hindi ko naman binibigyan, kasi mahirap na kung magkasakit. Wala na, wala na. Wala na. Siopaw lang naman yun. Siopaw. Si Uling ba nabigyan mo? Ito. GP. Where's GP? Ito na si GP.